Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang nakikita po ninyo sa ating screen ay Presidential Preferences Survey ng WR Numero Research. Ang ibig po sabihin nito ay kung ngayon po gaganapin ang presidential elections, ito po ang magiging resulta. Ayan mga kababayan, kung ngayon daw gaganapin ang presidential elections, ngayon po ay 2025. Ang presidential elections po 2028. So 3 years pa mga kababayan. So hindi ko maintindihan bakit naglabas sila ng ganitong survey. Ang tagal pa ng presidential elections. Hindi pa nga natatapos itong 2025 midterm elections pero naglalabas na sila ng ganitong klaseng survey. Ano ba ibig sabihin yan? WR numero. Ano naiisip ninyo? Ako nagtatanong lang, bakit kayo naglalabas ng ganitong survey? Ang tagal-tagal pa ng eleksyon para sa pagka-presidente. 3 years pa. Alam mo ba, WR numero, na in 3 years time, ang daming pwedeng mangyari. Pero ba't gumawa kayo ng ganitong survey? Ano to? Para saan? Hindi ako nagtatanong lang, para saan? Para palabasin ninyo na si Sara Duterte malakas pa rin hanggang ngayon? Kasi ako, nagtataka ako, ano ang logic? Bakit kayo naglalabas ng ganitong survey? Para saan? Para ipagmalaki? Para palabasin? Para lokohin ang taong bayan? Para i-brainwash? Para i-mindset ang ating mga kababayan na hanggang ngayon malakas pa rin si Sara Duterte. Ayun po yun eh. Diba? Bakit ka maglalabas ng ganitong survey? Napakatagal pa ng eleksyon para sa pagka-presidente. Diba? Hindi pa nga natatapos itong midterm elections eh. Dapat ang ginagawa ninyong survey ay tungkol po sa senators. O kaya naman sa mga mayor sa iba't ibang lugar sa ating bansa, sa iba't ibang syudad. Pero, aga-aga naman na. Ano ba ng AWR numero? Ano ba nga gusto niyo mangyari? Nakahalata kayo masyado eh. Diba? Kaya, eto mga kababayan, tingnan ninyo. Ayon dito sa WR numero, ang kanilang numero 1 na mananalo kung sakaling ngayon gaganapin ang eleksyon sa pagka-presidente, ang sabi nila, ang mananalo ay si Sara Duterte. Parang niloloko tayo ng mga to. Kasi yung mga nagdaang survey, presidential survey, ilang beses na silang gumawa ng presidential survey, ang laging number 1 si Raffy Tulfo. Ngayon, ito, si Sara Duterte, nasasangkot sa patong-patong na kontrobersiya. Nakatanggap ng patong-patong na reklamo. Iba't ibang kaso, patong-patong na kaso ang inaabot ni Sara Duterte. Diba? Ngayong panahon na ito, marami pong tao ang gustong ma-impeach si Sara Duterte. Tapos magpapalabas itong WR numero, number 1 si Duterte. Di mo ba kami niloloko? Pinagloloko mo ba kami, WR numero? Ako natatawa lang mga kababayan Natatawa lang ako dito sa survey na ito. Ewan ko kung sino ang nagpakana nito. Saka ang tagal pa po ng eleksyon sa pagka-presidente, 3 taon pa. Sabi ko nga sa inyo, baka pagdating ng 2028 nakalimutan nyo na mga Duterte. Sa dami ba naman ang kanilang mga kaso, dami ng mga kinasasangkutang mga anomalya. Baka pagdating ng 2028, limot nyo na ang mga Duterte. Diba? Sino raw ang una? Duterte, pangalawa si Raffy Tulfo, pangatlo, Leni Robredo, pang-4, Grace Poe, pang-5, Manny Pacquiao, pang-6, Amy Marcos. Hindi pa nga nagsasabi itong mga to, natatakbo sila. Ano ba yan? WR numero?
Mema lang eh. Mema lang kayo, may masabi lang eh. May maipagmalaki lang eh. Malalabasin nyo na number 1 si Sara Duterte? Nananaginip ata to. WR numero. Ayan mga kababayan, no? Duterte 2028. Nako, 2025 pa lang. Ay, nako. WR numero, halatang halata ka. Tingnan nyo mga kababayan, tingnan ninyo. Ito na lang, yung reaksyon ng ating mga kababayan. Magbasa muna tayo ng ilang komento. Tingnan natin kung ano ang reaksyon, ang masasabi ng ating mga kababayan. Iba nga, pinatulan na yung survey ninyo eh. Kasi ako, hindi ko papasin yung survey ninyo eh. Kasi sa totoo lang, napakatagal pa ng presidential elections eh. Saka halatang halata na pinapalakas nyo lang ang loob ng mga DD shit. Pinapalabas nyo na malakas pa rin si Sara Duterte, wherein ang totoo, pawagsak na po etong mga Duterte. Anyway, sige, pagbigyan, tutan lang dyan na yan. Kung mapapansin po natin dito sa mga comments, Lenny is the best choice. Attorney Lenny the best. Lenny Robredo. What is WR numero? What is the survey based on? So, kini-question patuloy kayo. Lenny. Tingnan ninyo. Lenny Robredo and Vico for Vice President. Wala lang. Sinasabi niya lang. Best choice is Lenny Robredo. Still Lenny. Lahat mga kababayan ng comment dito. Tingnan nyo nga. Hindi nga naniniwala dun sa survey ninyo na si Sara Duterte ang number 1. Kaya nga tingnan nyo yung reaksyon. Tingnan nyo mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Ayan po yung reaksyon. Mga emoji. Tingnan ninyo. Majority. Sa 3,400 na nagbigay ng reaksyon ng emoji. Yung kasi may tawa, may galit, may naiiyak, may care, di ba? Ito, tingnan nyo. Sa 3,400, 2,800 ang natatawa. Majority. Ibig sabihin, pinagtatawanan lang kayo. Pinagtatawanan lang kayo. WR numero survey, pinagtatawanan lang kayo. Kasi sa totoo lang, alam niyo WR numero, dapat dito muna kayo, senatorial elections muna. O kaya mag-survey kayo sa iba't ibang cities, lungsod. Doon kayo mag-survey kung sino ang lamang sa pagka-mayor, sa vice mayor, sa mga congressman. Yun. Hindi yung inaatupag ninyo, presidential preferences. Tagal-tagal pa ng presidential elections. 3 years pa. Kaya pinagtatawanan lang kayo ng taong bayan. Tingnan nyo nga. Out of 3,400, 2,800 ang natatawa lang sa inyo. 403 naiiyak Ewan ko bakit sila naiiyak. 121 yung nagagalit. Meron daw 71 na nag-approve, 32 na nag-heart, at merong nagulat na 15. Sabi, number 1 si Sara Duterte. Yung nagulat, what? Number 1 si Sara Duterte? Ayan po yun, nagulat po yan eh. Nagulat ba yan? Wow. Wow! Wow! Niloloko nyo lang kami. Ayan mga kababayan. Tignan ninyo, WR numero pinagagawa ninyo. Dahil sa pinagagawa ninyo, natatawa lang sa inyo ang taong bayan. Pinagmumukha niyong mga tanga ang inyong mga sarili. Kasi unang-una, bakit ka maglalabas ng survey na ganyan? Tagal-tagal pa ng presidential elections. Mema lang? Para lang pakita sa taong bayan na malakas pa rin ang Duterte? Kalokohan. Kalokohan naman yung pinaggagawa ninyo, WR numero. Ay, nagtatanong lang kasi ako naniniwala na maraming mangyayari sa loob ng 3 taon.
Sabi ko nga sa inyo, baka pagdating ng 2028, limot na ang mga Duterte. Kasi in 3 years time, ito lang mga kababayan sa darating na after ng elections, gaganapin ang impeachment ni Sara Duterte. So dyan pa lang, hindi pa umaabot ng 2026, malamang at sa malamang, etong si Sara Duterte ay hindi na makakatakbo sa pagka-presidente. Kasi kapag na-impeach, wala na siyang karapatan na humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. So ano tong pangarap na to? Ano tong pangarap nyo, WR numero? Ano tong kalokohan na to na pinaggagawa ninyo? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit sila naglalabas ng ganitong survey? Na, yun nga dapat ang mga tinatanong nyo, WR numero, mag-survey kayo kung gusto ba ng taong bayan na ma-impeach si Sara Duterte o hindi. Mga ganon, hindi yung magsusurvey kayo para sa 2028. Walang iya naman kayo, tagal-tagal pa nun. Diba, kalokohan tong survey na to. Kalokohan po yan. Kumaga walang wenta. Kahit magpa-survey kayo ng ganyan, pagdating ng 2028, marami na po nagbago. Saka baka hindi naman kandidato si Sara Duterte. Kasi nga, ma-impeach. Si Lenny Robredo, nagsabi naman natatakbo siya. Si Rapi Tulfo ba, nagsabi natatakbo siya sa 2028. Si Grace po ba, nagsabi natatakbo siya sa 2028. Si Pacquiao ba, nagsabi natatakbo siya sa 2028. Si Ivy Marcos ba, nagsabi natatakbo siya sa 2028 bilang presidente. Wala naman So walang saysay. Walang kakwenta-kwentang survey. Mas bilib pa ako sa inyo kung ang sinorvey ninyo ay yung tungkol sa latest trend na nangyari ngayon. Hindi yung ganyan, mema lang. Para naman kayong tanga. Para naman kayong mga bopols. Tagal-tagal pa ng 2028. Saka, wala naman hindi naman sila nagsasabi na tatakbo sila Si Ontiveros, hindi mo sinama. Hindi mo ba alam na parang inuudyokan si Ontiveros sa tumakbo bilang presidente? Pero hindi nyo nilagay dyan. Ano yan? Joke? Sabagay, mahilig naman sa joke eto mga Duterte. Ewan ko. Sinasayang nyo lang yung oras. Sinasayang nyo lang itong mga survey ninyo. Wala namang benta. Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Yun lang po ang aking reaksyon dito sa presidential preference na ginawa ng WR numero. Wala pong kakwenta-kwenta. Hindi dapat to binibigyan ng pansin. Kaya, yung mga nag-comment dyan, namimili pa kayo. Kay Lenny ako, kay Grace po ako, kay Duterte ako, kay Tulfo ako. Nako, huwag niyo munang pansinin yan. Matagal pa po. Saka hindi pa naman sila nagsasabi na tatakbo sila. Si Sara Duterte ba? Sigurado kayo na makakatakbo? Hindi Mas sigurado pa ako na hindi siya makakatakbo dahil sigurado na ma-impeach si Sara Duterte. Sigurado ba kayo na magkakaroon pa ng eleksyon sa 2028? Yun ang dapat sinusurvey ninyo. Hindi yung kung ano-ano lang, may masabi lang kayo. Wala ka, WR numero. Wala ka wenta. So, ilan po mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.